Sa isang maliit na sityo sa bayan ng Aguinaldo, isang pamilyar na tunog ang maririnig tuwing umaga. Pero pagpasok ko sa loob ng sityo, hindi matanda, kundi isang batang panday ang aking nakita. Sa edad na 14, si Eric ang pinakabatang panday sa bayan ng Aguinaldo. Noong nakaraang taon lang siya natuto, pero nakabubuo na siya ng mga simpleng itak at kutsilyo. Mahirap ba yung pagpapanday? Mahirap po eh. Yung kamay ko ganito. Yung napapasok ka at mainit. Pati yung mata mainitan eh. Pati yung? Mata. Naiinitan pati yung mata. Opo. Yung mahulog yung yung bakal at mapasok. May dito sa kamay. Punta dito sa mga... Magkakapasok. Opo, ma'am. Siyempre, masakit yun eh. So kapag napaso ka, ganyan, anong ginagawa mo? Siyempre, wala lang tiisin. Ayon sa tatay ni Eric, matagal nang nakalimutan ang pagpapanday sa kanilang lugar. Pero nang mangyari ang pandemya at walang makalabas ng tahanan, napilitan silang maghanap ng mapagkakakitaan. Binalikan ng mga taga rito ang sinaunang tradisyon, gaano man kabigat ang trabaho. Bakit kailangan mong tulungan si tatay sa pagpapanday? Para makiipon ng pera. Dahil? Para saan yung pera? Sa mga pagkain at makakatulong sa pag-aaral ko. Ngayon, buong pamilya na ni Eric ang nasa negosyo ng pagpapanday. Si Eric at ang kanyang ama ang gumagawa ng itak. Si nanay naman ang naghahabi ng ratan. Kumpara sa mga obra ni Tatay Himanggo na hinasa na ng maraming taon, hindi pa kasing pulido ang mga itak na yari ni na Eric. Pero binibili na rin ito ng mga palengke at souvenir shops. Bukod sa pamilya ni na Eric, unti-unti na ring nanunumbalik ang interes sa pagpapanday sa karatig bayan ng Alfonso Lista. Nagmula sa angkan ng mga panday ang 80 anyos na si Tatay Odchina, pero imbis na magpanday noon, mas pinili niya ang pagsasaka. Nang tumamlay ang kabuhayan sa pagsasaka, napilitan siyang bumalik sa pagpapanday. Wanti anusak nagpanday, wanti iara ti bagas. Nagkumanak, awan nga ko. Maawanan ti iara ti bini, ken abuno. So nagpanpandayak, dadabas-bas at iara ti bagas. Tatatalim makayak, awan nga kapoy ti ko. Ngayon itinutuloy na ito ng kanyang mga anak. Mga sundalo at pulis daw ang karaniwang umu-order ng itak sa kanila. Si Conrad naman patuloy na nagtuturo at naghihikayat ng mga taga-Banawe na muling yakapin ang tradisyon ng pagpapanday. Umaasa na sana sa pamamagitan ng pagtuturo, mananatiling buhay ang kultura ng kanilang mga ninuno. Pero sapat na nga ba ang pagpapasa ng kaalaman para maipagpatuloy ang sinaunang kultura? Bago namin lisanin ang Ifugao, tinanong ko ang batang si Eric ng kanyang mga pangarap. Nagulat ako sa aking narinig. Anong pangarap mo sa buhay? Maging pulis po, ma'am. Bakit ayaw mong maging panday? Bakit ang gusto mo pulis? Kasi paano magawa pag nakaaral ka paano mo gamitin? Kapag nakapagtapos ka na mag-aral, dapat may pangarap.
Yung kasi pagpapanday, mahirap kasi yun eh. Hindi pwedeng pangarap maging panday? Opo, ma'am. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Conrad. Gustuhin man niyang ipagpatuloy ang nasimulan ng ama, kung mananatiling mababa ang pagtingin sa kanila, may saysay pa nga ba para ipagpatuloy ang sinaunang kultura? Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.